Hello guys! Welcome back sa ating channel. Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay kung paano gumawa ng kids dress. Tuturo ko sa inyo kung paano siyang gawin sa pattern, paano siyang tabasin at paano siyang tatahiin. Ito guys ay isa sa mga request sa atin, especially guys dun sa group ng FB group ng Jo Modesta Happy Sewing. Maraming nagre-request ito kung paano daw itong gawin. Maganda kasi siya guys, pang regalo, pang sarili sa mga anak natin, at maganda rin siyang pang business. Tuturo ko sa inyo siguro sa mga susunod na araw o susunod na video kung paano gumawa ng pattern ng halimbawa is 1 to 2 years old, 3 to 4 years old, 5 to 6 years old na mga sukat-sukat. Ayan guys, binabati ko lahat ng member ng Jo Modesta Happy Sewing. Bago tayo mag-start, kung di pa kayo nakasubscribe, please subscribe and click the bell all para ma-notify kayo sa mga bagong video na i-upload natin. Tara guys, happy sewing! Bago ko turo sa inyo kung paano yung gumawa ng pattern, pakikita ko lang sa inyo itong aking mga lumang pattern guys. Kasi luma, ito pa yung mga dati kong pattern na iniingat-ingatan ko kasi mas madali sa akin gumawa ng dress, lalo na sa mga made to order, kung meron na akong pattern na may size. Halimbawa, ito, yung aking, pinakamaliit. Asan ka na? Ito ang aking pinakamaliit ba to? Ito, hindi. Ito ang small. Ang small ko is kasya siya sa siguro kasya to ng mga 8 months. 8 months to 2 years old kung hindi naman mataba yung bata. Meron din akong medium. Kasya to sa 3 to 4 years old. Meron din ako ng large. Kasya sa 6 to tama ba? 4 to 5 years old. 6 to 7 years old yung large. Yung XL kasya sa 8 to 9 years old. Tapos yung double X kasya sa 10 to 11 years old, at saka yung XL kasya sa tawag dito 13 to 14 years old, kasi yung ating 3X na pambata kasya na siya sa extra small naman ng adult, yung mga pantins natin. Ayan guys, mahalaga na meron tayong pattern para mas madali natin magagawa yung ating mga made to order na dress, or kung gagawin natin itong pang business, mahalaga na meron tayong sizing. Yung iba guys, ang size lang nila is halimbawa small to medium isang size, large to XL isang size. Hindi kagaya ng sa atin, magpipit talaga siya sa katawan ng depende sa sukat ng katawan. Kasi meron naman talaga na bata pa lang medyo malaking bulas. Ayun, titingnan natin. Ang pinakamahalaga lang naman dito na makuha natin sukat is yung sukat sa dibdib at sa waistline ng bata. Kasi meron naman, malaki naman ang tiyan ng bata. Meron naman, may edad na siya pero yung dibdib niya is maliit or maliit yung bata. Ayun guys, isa rin yon sa mahalaga na dapat nating alam na sukat, yung sa dibdib at yung sa haba na gusto nila or haba ng dress na gagawin natin. Yon. Meron din kasi mataba pero kumbaga malaki ang sukat na niya, is kagaya nung nakaraan natin na hiko, medyo mataba siya. Kumbaga ang sukat na noon is pang teens, pero medyo maiksi siya. Yung baga, depende rin pa talaga sa sukat ng katawan at haba niya. Yun ang mahalaga nating dapat malaman. Yung sukat niya mula sa balikat, halimbawa sa dress, meron siyang blouse na dudugtungan natin ng skirt. Ang sukat noon mula sa balikat hanggang sa bewang. Tapos sa bewang hanggang sa haba, kung may dugtong yung dress natin. Yun yung mahalaga
nating masukat sa bago tayo gumawa ng pattern, or kung meron na tayong pattern, para magawa natin kung ano yung sukat nila, alamin natin yung sukat na yun, tapos hahanapin na lang natin sa pattern na yun kung alin doon yung kasya na may allowance na para doon sa sukat na kailangan nating magawa. Yan guys, turuan ko kayong gumawa ng pattern muna, kahit isang pattern lang. Tapos, kung paano magtahi. Siguro guys, yung sa pattern natin mula small hanggang kagaya ng pattern ko, siguro po sa mga susunod na video, gagawa ako ng video mula sa maliit hanggang doon sa pattern ko na 3X na pang kids. Para magkaroon din ako ng bagong pattern. Medyo luma na kasi ito eh. Tara guys, simulan na natin kung paano gumawa ng pattern. Ito guys, try natin gawin yung pinakamaliit. Ito kakasya sa anak ko eh. Medyo payat siya. Mag 3 years old na siya, kaya lang medyo payat siya. Gawa lang muna tayo ng pinaka-base ng ating pattern. Pagganyan. Pagkatapos nyan, yung 1/4 ng bust ng ating pinakamaliit is 20 inches. Nadi-divide natin sa 4. Yun ang una nating kukunin dito. 20 divided by 4 is 5. Dito sa 5, magdodraw ulit tayo ng line nang papasok naman siya. Ang sukat na ating kukunin naman dito is divided by 4 din ng ating bust line na 20. I-divide natin sa 4 is 5. Dito sa 5, na niline natin, na minark natin, mula dyan, maglalabas tayo ng 1 inches at magpapasok tayo ng 1 inches. Dito, sa dinivide natin na 4 sa bust line, yun na rin ang kukunin natin dito sa shoulder ng minus half inches. Halimbawa, 5 yung 1/4 ng bust, minus 1 inch, ay minus half inches is 4 and 1/2. Yan na ang magiging shoulder ng ating pattern. Etong shoulder, i-connect natin yan dito sa ipinasok natin na minus 1. Tapos, gagamit tayo ng French curve para makurba natin ito ng pagganyan. Ito ang magiging pattern natin para sa back. Para sa front, kunin muna natin yung sa neckline niya. Magpasok tayo dito dahil ito yung pinakamaliit. Kahit ano lang, 2 and 1/2 or 2 and 1/4. Magmark tayo mula dito sa dulo. Magmark tayo ng 2 and 1/4. Tapos, teka lang, susukatin ko lang to. Magbababa tayo dito ng half inch lang guys. Mula dito sa guhit natin sa taas, ibaba lang natin ng half inch. Tapos i-connect na natin dito sa pinasok natin na 2 and 1/4. Ayan naman, yung guhit na yan, ayan na rin ang ating front at back. Dahil sa bata siya guys, pantay na yung ating shoulder dyan. Tapos magbababa lang tayo dito ng 1 inches mula sa taas para din ito sa back din natin na sa neckline. Yun ang aking pencil. Tapos para naman sa front, magbaba naman tayo dito ng 2 inches para sa front natin. Yan din ang ikukurba natin. Yan, ganyan. Yan. Ito ang ating back, ito ang ating front. Ngayon dito, kukuha din tayo ng pinaka-front ng ating armhole. Dito sa kalagitnaan niya, dito tayo. Sa kalagitnaan niya, ipasok natin ito ng mula dito sa guhit natin sa dulo ng back na armhole. Magpasok tayo ng 3/4 inch. Sa 3/4 inch, kukurba natin yan mula dito sa shoulder papunta dito sa ating kilikili.
Ito guys, ang pattern na to. Kurba natin na. Ito yung ating magiging front sa armhole. Ito yung ating magiging armhole sa back. Ngayon, sa haba naman niya, sa ating bewang, pwede tayo dito mag-adjust kung saan tayo maglalagay ng dugtungan ng skirt niya. Pwede tayong magdugtong dito sa 6, pwede tayong magdugtong dito sa 7, dito sa 8. Depende yan sa tangkad ng bata. Or gusto natin, minsan kasi ang waist, ang dugtungan medyo mataas siya sa dibdib, mataas sa bewang. Minsan naman sa bewang, kagaya nito, hanggang dito ang bewang niya. Mga 8 inches. Mula dito sa taas hanggang dito, dito tayo sa 8 inches. Yan ang gagawin ko ngayon. Ngayon, dito naman tayo. Ililay na natin yan ng diretso dito. Tapos, kung ilang inches dito, ganun din ang i-mark natin dito. Halimbawa, ito 8 plus 1, di ba magiging 9 yan. Ay, 5 plus 1 magiging 6. Dito, 6 din siya. Tapos, yun na ang guguhitan natin diretso dito. Diretso lang siya, guys. Ngayon, pwede natin itong gamiting pattern sa sleeveless or sa may manggas. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng manggas niya. Sa manggas, guys, magawa lang tayo ng pinaka-base niya dito. Pinaka-base ng ating pattern is yung ating dito susukatin yung pinaka 1/4 ng ating bust ng bata. Halimbawa 5, ayan. Ayun, susukatin naman natin dito yung kalahati ng 1/4 niya ng di ba 5, yung kalahati nun is 2 and 1/2. Kalahati ng 1/4. Tapos i-connect natin yan dito. Mula dito, i-connect natin hanggang sa 1/4 lang ng bus. Pero katapat nito. Halimbawa, ito 5, ang ating 1/4. Dito ko siya i-adjust ko yung panukat. Ito siya. Dito sa tapat niya, imamark ko. Ayan. Diyan sa tapat niya, ilalay na natin yan ng ganyan. Hanggang dito lang. Tapos, i-divide natin ito sa 2 sa kalagitnaan niya. Magka-carve tayo dyan. Dito, sa kalagitnaan, maglabas tayo dito ng ng 1/2 inch or 3/4 inch. 3/4 inch. Ito, i-connect natin yan dito. Mula dito, papasok natin ng mga 1/4 inch. Ilalabas natin dito. Tapos, 1/2 inch lang pala dito guys. 1/2 inch. Tapos dito is 3/4 inch. Nagkaroon siya ng 40. Ang ating sleeve length, depende sa inyo, pero pinakamaganda para sa maliit ay mga 3 and 1/2. Tapos i-pop sleeve na lang natin kung gagawa tayo ng waist sleeve. Ayan. Sa armhole, dito sa sleeve wrist niya, mga dito guys. Mga kalahati ng 7. Ayan, sa 7. 3 and 1/2 ako nag-mark. I-connect natin yan dito sa kilikili. Sa pag-cut guys, maglalagay lang tayo dito ng allowance. Allowance dyan. Tapos allowance din dito. Kung halimbawa, malapad ang tupi natin, lagyan natin dyan ng 1 inches. Dito magiging center fold. Itong pinakadiretso na to,
Walang putol yan din guys. Dito maglalagay din tayo ng allowance. Ngayon, pwede na natin tong i-cut na may allowance. Dito, pag dito pala tayo guys, maglalagay tayo ng allowance. Ito dapat may allowance to kahit half inches. Tapos dito, 1/4. Kinat natin yung may allowance. Sa shoulder din may allowance. Ito ang center fold. Dito guys, halimbawa ang tatabasin natin is pae. Maggagawa tayo ng pattern na mula dito pa ganun. Ganun siya. Gagawin natin ganyan. Pero sa ngayon, dahil may putol yung gagawin natin, ito muna. Pwede rin itong gamitin, itong pattern na ito mismo, sa paggawa ng iba-ibang style ng dress ng bata. Sa mga susunod days, papakita ko sa inyo kung ano natin gagamitin itong isang pattern na to para sa mga iba-ibang style ng dress. Naman guys, tayo ay maglalabas. Ito yung ating tela. Makikita nyo, ito yung right side, wrong side. Itutupin muna natin ito para magkaroon tayo ng center fold. Papatong natin yung pattern dyan ng center fold. Ito yung center fold ng ating pattern. Iyan dapat ang nakatapat dito sa tupi. Halimbawa, ayan, ilalapat lang natin yung tela natin. Nakakasya tong pattern natin na ganyan. So guys, dadaganan ko na lang. Tapos gugupitin natin to ng sakto lang diyan. Ito guys, para to sa back. Sakto na kasi yun, pati allowance sinama na natin dyan, nilagyan na natin ng allowance. Itong back. Ayan. Ngayon, gawin naman natin yung pattern na tabas natin para sa front. Sa front, ganyan din. Patong lang din natin siya ng ganyan. Yung lang, magmamarking tayo guys. Para sa front natin. Susundan lang natin to kung saan yung guhit natin ng front. Sa harap, ayan. Nakita nyo guys, ginuhitan ko siya sa tapat nitong front natin. Ganon din sa shoulder. Ayan, shoulder niya. Ito kasi yung back. Pareho na nga pala yung ating shoulder para sa kids. Shoulder na natin yan ng back and front. Ngayon, yung dito na lang sa armhole niya. Ito yung ating back, ito yung ating front. Kaya ito-trace din natin yan. Saan yung tapat ng armhole ng front. Pag na-trace na natin, ito ikakat natin ito na ganyan. Sakto na yan. Tapos ito shoulder. Tsaka yung tinrace natin, nalalagyan lang natin ng allowance. Sa sewing allowance. Huwag natin siyang gugupiting sakto doon sa tinrace natin. Ito na yung atin namang para sa front. Ngayon, para sa opening niya, kasi yan, di ba, maliit yung liid. Para magkasya yung ulo niya, bibiyakan natin ito sa likod. Sa likod, sa may batok. Gagawa tayo ng facing sa batok. Para pag biniyak natin siya. Tupi lang din natin ng ganyan, na magkakasya ito. Sa bandang itaas lang natin yung batok. Gugupitin natin to sa tapat niyan, ng back natin. Sa tapat din ng shoulder. Pagkatapos, mag-mark tayo dito. Huwag nating isasagad na hanggang dito yung
ating tela na tabas. Ipasok natin siya ng mga half inches mula sa dulo. Ito guys, para hindi masyadong mainit sa bata. Kasi kung idodoble natin yung tela kagaya nung sa iba, masyadong mainit. Ayan. Pag na-mark na natin, ito dyan. Mag-mark lang din tayo dito mula sa itaas ng mga, ayan, mga 4 inches. Dito sa baba. Tapos, igukurba natin yan ng paganyan. Para magkaroon lang tayo ng pacing sa ating gagawing opening niya o biyak. Tapos ikakat natin yan. Ganito lang ako gumawa guys ng ano. Hindi ako naglalagay ng mahabang opening sa likod. Ganito lang. Magiging ganyan siya. Ngayon, gagawa naman tayo ng sleeve. Ang gagawin natin is pop sleeve. Kailangan lang natin uli magtupi ng ganyan para magkaroon tayo ng center fold. Mula dito sa center fold, bago natin ipatong yung pattern natin na hindi pop sleeve, maglagay lang tayo ng marking sa 1 1/2. Mula dito sa center fold, maglagay tayo ng 1 1/2 dyan, tapos straight line. Mula dito sa ginuhit natin, dyan natin ipapatong yung tapat ng center fold nitong ating pattern. Yan, ganyan. Tapos, dahil ito, nilagyan natin ng allowance sa tupi, itutupi na natin yan dyan ng ganyan para hindi na masama. Kasi, ang gagawin natin is pop sleeve. Ayan, magbabayas na lang tayo dyan. Dito guys, kung anong guhit dyan, diretsuhin lang natin dito. Lalagyan ko siguro to kasi mag-a-add pa tayo dito. Mula dito sa dulo ng ating pattern, mag-a-add tayo dyan ng at least 1 inches dito sa taas. Tapos, ikukurba natin yan guys dito. Mula dito, kung marami tayong gagawin, pwede na rin natin itong gawa ng sariling pattern, yung ating top sleeve. Ito, trace lang natin ng paganyan, diretso, papunta dito sa tapat ng kurba. Paano ko ba ipapakita? May kurba ang ating pattern. Sa tapat niyan, sa kalagitnaan, dyan natin ibababa itong trace natin dito sa taas. Dyan natin ibababa. Hanggang doon. Ayan. Sana nakikita nyo guys, ito yung ating tinrace, papunta doon. Pababa dito sa kalagitnaan niyan. Tapos pantay na dun sa pattern natin. Dito, pantay na lang din saka sa ating pattern. Ngayon, gagawa pa tayo ng isa pa para kaparis niya. Ito na, meron na tayong manggas. Sunod, gusto ko rin gawan siya na baby color niya. Siguro guys, sa baby color gusto ko ibang kulay naman. Gawa tayo ng plain red, parang bagay sa kanya red. Sa paggawa ng color niya, pwede kayong gumamit din ng pattern. Ganito lang ang paggawa. Pwede nyo ito i-apply sa pattern din ilagay. Pero ako, i-direkta ko na siya sa tela. Pwede nyo gawa ng pattern ito ng ganito. Gaya kanina doon sa tela natin, i-trace lang natin yan. Or gusto nyo yung tela na mismo natin ang ating itapat.
Halimbawa, ito. Ayan. Tapat na natin siya dyan. Trace natin itong neckline. Pati yung shoulder. Ito yung kalagitnaan. I-trace natin. Maglagay lang tayo dito ng allowance na 1/4 kasi sa sewing allowance natin yan. Kaya ang pakain natin ng tahil dyan is 1/4 lang. Ngayon, dito sa shoulder, ipasok din natin siya ng mga 1/2 inch. Mula dito sa dulo, ipasok natin ng 1/2 inch yung gagawin natin kulay. Ayan guys. I-trace ko to. Susukatin ko lang para pare-pareho. Ang lapad niya is 2 inches. Ayan, 2 inches. Mula dito sa pakurba na to, hanggang sa paligid niyan 2 inches. Tsaka ko siya iti-trace. Ikukunik-kunik ko siya. Ayan. Ngayon, gugupitin ko na to kahit walang allowance. Wala na siyang allowance. Kailangan natin ng ganito, isang pares. Bali, 2 pares para sa magkabilaan niya. Kung gusto niyo gawa ng pattern, pwede niyo na rin ganito ang style ng paggawa ng pattern niya. Para meron kayong sariling pattern. Ayan na, meron na tayong collar. Ngayon, gagawan ko rin siya ng bias guys, kasi yung ating sleeve kailangan natin ng bias cut. Sa pagtabas ng bias cut, ganito guys, ito kasi yung parting pahalang ng tela, ito yung pababa, o ito yung length, ito yung width. Sa pagtabas ng bias, dapat ito nakapail yung tela natin ng width, ito yung naka-L siya papunta sa length ang tela para maging bias cut. Ngayon, konti lang naman ang kailangan ko para sa sleeve lang, o gagawin ko rin yung wag na, sa sleeve na nga lang. Kaya maliit, maiksi lang naman ang kailangan ko. Kailangan ko lang magtabas ng ganito para sa magkabilaang sleeve niya. Ngayon guys, yung sa skirt naman, ang haba ng ating kukunin depende sa haba ng ating gusto. Kung gusto niyo medyo maiksi, kung gusto niyo medyo mahaba. Ito, susukatin ko yung dress niya na medyo hahabaan ko lang kasi medyo maiksi na sa kanya. Kukunin lang natin yung pinaka width ng ating tela na pantay. Bawa ito yung width niya, tatabasin natin yan ng pahalang dyan sa sukat ng haba ng ating skirt. Hindi, sabi ko kanina gagawin kong 13. Ito guys, gagawin natin 13 ang haba. Aking marker. Ayan, 13 sa haba at sa haba. Pwede na natin siyang gupitin. Ito na yung pinaka magiging skirt natin. Ngayon, kukuha rin ako ng parang pinaka belt niya. Pinaka ribbon niya. Siguro dito na lang. Kukuha ko na ang lapad ay mga 4 inches. Ayan, mga 4 inches ang lapad ng ating belt, pahaba. Gagawa ako ng dalawa para magkasalubong.
Tupiin na lang natin yan. Sa 4 inches. Tsaka natin glue. Sa paggawa ng mga design ng damit ng bata, masarap paglaruan yan eh. Hindi tayong mag-add pa ng mga ribong-ribon. Paggawa lang ako ng ribong, guys. Ito magiging ribbon to, guys. Nakatupi lang siya. Optional to, guys, kung gusto nyo. Kung ayaw nyo, okay lang. Ito gagawin ko siya ng ribbon. Tara, pwede na natin siyang tahiin. Ito, guys, ang una kong ipiprepare dito is yung ating collar. Gawin muna natin siya. Ayan. Partner siya eh, dalawa. Tahiin muna natin siya dito sa dalawang gilid na. Ayan, guys, pagka natahin na natin yan, yung paligid niya, ito lang, guys, ha, ito lang parting pakurba, hanggang dito lang ang tatahin natin. Tapos gupit-gupitin natin yan na hindi magugupit yung tahi natin. Tawag dyan is pekete. Pag medyo malaki yan, bawasan natin konti or uka-uka. Tapos ibabaligtad na natin siya. Ayan, pag nabaligtad na natin or tahian lang natin itong side, isang side na itong tela natin sa ilalim, ihahawi natin sa isang side. Kung saan natin nahawiin, doon side na yun ang tatahiin natin ng 1/16 dito lang sa ibabaw ng tela natin. Bawa ito yung sa kabila, dito natin hinawi, nandito yung tahi natin ng 1/16 sa tapat na. Ayan, alalayan lang natin, dahan-dahan lang ang tahi kasi pakurba ito. Sisilipin natin sa parte na masyadong pakurba. Ganun din sa kabila. Dun sa kabila, sa isa, nag-start tayo dito. Nahinawi na, dito sa pantay, nahinawi natin papunta dito. Ngayon naman, dito tayo mag-i-start. Pasalubong sa kanya, dito sa parteng mas kurba. Dito rin natin siya hawiin. Pero, ang tahi natin, dito mag-i-start sa parte ng pakurba. Dito rin tayo magtatahi. Sa lubong ng ating collar. Ayan. Pag natahi na natin, tingnan nyo guys. Pwede na natin siyang tahiin sa ibabaw. Dito, sa nakabuka, pagtatagpuin na natin yan. Bago natin ikabit sa katawan niya. Ayan. Kung halimbawa may mga sobrang tela kagaya nito, gupitin natin siya. Kasi pag tinahin natin yan mamaya nakadapa siya sa tela, baka hindi natin mapansin. Hindi siya makain ng tahi. Ito yung ating front. Idadapa lang natin siya. Harap sa atin yung wrong side. Tapos, itong collar natin, ang pinaka right side niya yung walang tahi sa ibabaw. Ito yung tinahian natin sa ibabaw. Ito ang pinaka wrong side. Siya yung nakaharap sa atin. Ayan, isi-center lang natin kung saan yung gitna ng body natin.
Doon din natin tatapat yung gitna na yan. Ayan, tsaka natin siya tatahin. Sa pagtahi nito guys, pwede rin tayong maglagay ng bias para malinis siya. Pero itong gagawin natin, hindi ako magbabias. Pwede ito i-edging para wala siyang himulmol. Pero ito ang gagawin ko ngayon, ipapasok ko siya sa loob. Idadapa ko lang siya ng paganyan. Tsaka ako tatahian sa ibabaw na mga 1/4 inch. Ayan, ayusin natin yan ng paganyan. Magiging ganyan siya. Ayan, tatahian ko siya ng mga 1/4 sa ibabaw. Tapos stitch na. Pagkatapos niyan, sa sleeve muna tayo kasi mamaya unahin ko lang yung mga gagamitan natin ng sinulid na pula. Kasi mamaya magpapalit tayo ng dark blue. Dito muna tayo sa sleeve. Sa sleeve, dahil meron tayo dito, ipapop sleeve natin siya. Tatahian muna natin itong pinakamalaking kurba. Siguro mula dito sa pagbaba niya hanggang dito sa kabila ring katapat niya. Tahian natin to ng kung kaya nyong i-adjust yung tension nyo ng maluwag para madaling natin mahatak yung isang sinulid. Ayan, ganoon din dito sa kabila. Kung hanggang saan niya, sa tapat nun, dun tayo magtatahi. Ayan, pagkatapos niyan, maghahatak tayo ng sinulid. Kukunin natin dito yung isang sinulid natin. Tsaka natin nahatakin. Dahan-dahan, tapos kukunin natin yung tela pa para magsiksikan sila dito. Ayan din yung gagawin natin. Pag natapos na natin siyang i-shearing ng ganyan, tabas lang tayo sa ating bias ng mga Sa sukat nito is mga 7 lang. 7 inches, 2 piraso. Para na to sa magkabilaan niya. Tapos itatahi natin siya nang nasa ilalim siya or nasa ibabaw na ganyan, kahit ano. Tapos, pagkakasyahin natin dyan itong ating sleeve na shiniring. Halimbawa ito, ayan. Tahiin natin siya ng ganyan. Ilalapat natin tong bias natin dito sa sleeve natin. Or yung sleeve natin na shiniring, ilalapat natin sa sukat na bias natin. Papasadahan natin yung tahi natin dyan na una. Ayan, pag natahi na natin yan, itong bias natin, iyayakap na natin sa kanya ng ganyan. 2 tupi. Unang tupi, ganyan. Sa side niya magkaharap sila. Tapos pangalawang tupi, ganyan. Tapos tatahiin lang natin ito ng 1/16. Magiging ganyan na siya guys. Gawin natin sa isa pa.
Meron na tayong dalawang sleeve. Ngayon, magpapalit na tayo ng sinulid. Ngayon naman ang tatahiin natin, yung back natin. Sa back natin, meron tayong ginawang facing sa likod. Ito yung back na katawan. Ito yung facing. In-edging ko na siya guys, dito sa gilid niya, yung pa-curve. Ipapatong lang natin siya ng magkaharap yung right side ng back, right side ng facing natin. Ganyan. Tapos tatahiin natin siya dito. After nating matahi, magpikiti tayo. Gupit na maliit. Pero wag tatamaan yung tahi natin. Tapos, ibubuka na natin ng ganyan. Harap na sa atin yung parehong right side. Dito sa side ng facing, magtatahi tayo ng 1/16 dito sa gilid ng ating tahi. Unang tahi. Sa ibabaw, top stitch siya, pero 1/16 na. Pag natahi na natin ng ganyan, ititiklop lang natin to. Ayan, sa gitna. Kung nakaharap sa atin yung right side, katiklop. Itong facing, ibabaligtad natin yan. Dito na nakatiklop din, dyan sa back natin na nakaharap. Magkaharap pa rin yung right side to right side. Tapos, gugupitan natin yan ng mga 3 inches. Tapos, ibuka natin. Tatahian naman natin yan nandito, pabi. Maliit lang natin. Pagdating dito sa dulo, dahan-dahan tayo. Kasi liliko tayo dyan. Baon natin yung karayo, pagliko. Tsaka naman tayo babalik. Sa pagbalik, gagamit ako dito ng garter na 1/8 ang sukat. Para sa suotan natin ng botones. Ayan. Mga ano to, 1 1/2. Tupi lang natin ng ganyan. Ayan. Tapos, ipapasok ko siya dito sa dulo. Sa taas. Sa pagitan ng facing at back. Tapos, itatahi ko rin yan dyan. Sabay na itatahi. Ayan. Bago natin to ibaligtad, gupitin natin tong dulo. Na wag magugupit yung pinakatahi natin. Tapos ibabaliktad na natin. Ngayon pag naibaligtad na, ito na magiging itsura niya. Papahiyan uli natin dito yan ng 1/16 uli dito sa paligid or gilid ng ating tinahiang kanina na biyak. Ito na yung ating lalagyan ng suotan ng botones. Lalagyan lang natin yan dyan. Kakabit na natin yung front. Sa pagkabit ng front, harap natin yung right side ng back. Tapos itong right side ng front, magharap sila. Papantay lang natin dito sa pinakagilid ng facing. Nakapasok siya dito. Itong front natin. Lalapat natin ng ganyan. Tsaka natin tatahian ito. Ganon na ito nakayakap sa kanya, hindi sin. Nakayakap siya dun sa pinaka-front. Yan, ganyan. Itong sobra-sobra natin na ganyan, minsan di maiwasan yan. Pwede natin gupitin yan. Yan, sa kabila naman ganun din, ilalagay natin sa gilid ng facing, sa harap ang front natin, tsaka yayakapin ng ganyan. Pag-edging natin, ayan na siya. May front at back na. Ngayon, itong mga dulo ng shoulder, tabasin lang natin ng ganyan. Pantay lang natin. Kakabit na natin itong ating sleeve.
Kunin lang natin kung saan yung gitna niyan. Ito halimbawa yung sleeve natin. Ito yung gitna. Yan na agad ang itatapat natin dito sa shoulder natin, sa dugtungan, sa tapat ng dugtungan. I-aspilin na agad natin yan. Tapos, pwede na natin umpisahan yung tahi dito sa kabilang dulo. Ilak muna natin yan dito. Tapos i-edgingin na natin. Pag nailak na natin dyan, alalayan natin itong sleeve natin na mailapat natin na pantay siya. Balance. Tsaka natin hawakan dito sa dulo, magkatapat. Tapos yung kabila naman. Ganun din. Kunin natin yung gitna. Ayan, after nyan, mag-edging ulit tayo. I-edgingin natin tong tinahin natin sa sleeve. Bago natin tahin uli yung dress or yung blouse niya, prepare na natin tong pinaka tali niya or belt. Kasi ipapalaman na natin to sa gilid ng blouse. Pag sinara natin. Itong mahaba na to, tatahiin natin siya ng pahaba na ganyan. Isasara muna natin tong dulo. Pa-slide. Tsaka natin tahiin ng ganyan. Pagkatapos, ibabaligtad na natin siya. Ayan. Pag naibaligtad na natin, pwede na natin siyang isabay sa tahi nitong blouse. Dito guys, una natin tatahiin itong sa sleeve natin. Yung dulo dapat pantay, pati yung sa kilikili. Ayan, ilalak lang muna natin dito. Tapos sa kilikili, tsaka natin ilagay itong pinakatali natin na nakapalaman siya dito sa dress natin or sa blouse, sa gilid. Ganun din sa kabila. Tapos i-edgingin natin ito ulit. Itong dalawang gilid. Ngayon naman gawin na rin natin yung skirt niya. Sa skirt niya, kung magagawa nyong i-shearing siya, yung tatahian to ng maluwag, para madaling mahatak. Try ko. Try ko guys, pero pag di umubra, mag-splits na lang tayo. Yes, parang uubra siya guys. Try ko ulit. Ayan, pagkatapos nating matahi, ang kukunin kong sinulid yung nasa ilalim. Ayun. Pwede
siya. Sana wag maputol. Kasi ito guys, pag naputol to, hindi mo na siya mahatak sa ano. Sisira na siya. Kaya kailangan dahan-dahan lang. Pag ganito kasi guys, mas maganda kung mas maluwag yung tahi. Or malalaki yung distance or tension ng ating makina. Para mas madali nating mahahatak. Press ko siya sa kabila para magkasalubong. Ayan na, matapos ko na siya. Ayun, ipapagkasyahin ko to dun sa katawan ng dress natin. Pwede na natin siyang pagdugtungin. Ilagay, distribute lang natin yung pinaka-sharing niya para pantay natin may kabit sa katawan. Itong ating dugtungan, dali isa lang siya. Itatapat ko na siya dito sa may likod ng pang-itaas natin. Ayan, lalagyan ko ng tanda. Itong harap at likod. Ganun din dito para may palatandaan ako. Or pwede rin naman i-aspili na natin yung front at back. Halimbawa, ito yung front, i-aspili ko na siya dyan. Para maalalayan ko yung tela na dyan siya tatapat. Ganun din sa back. Kasi kailangan yung tela natin ng skirt. Siya yung nasa ibabaw habang tinatahin natin to pagpapatungin natin para nakikita natin yung tahi natin sa una, yung pinaka-shearing natin. Ayan, pinasok ko siya sa loob kasi dapat nasa ibabaw tong skirt. Ayan, ngayon start na tayo. Papasadaan ko siya doon sa mismong tahi natin na siniring natin kanina, or lampas lang ng konting-konti lang. Pwedeng dyan mismo, pwedeng ilampas mo. Tapos ayus-ayusin lang natin to kasi para wag maipit yung tela natin. Ayan, pagkatapos natin itong mata, i-edgingin natin to bago natin itupi yung laylayan. After natin ma-edging, ito na siya. Sa laylayan, hindi na ako nag-edging. Bali, tutupi lang natin ito ng dalawang maliit na tupi. Tutupi ko lang siya ng dalawa. Or kung gusto nyo malapat, pwede rin.